morning po sa ating lahat. Makitayo po tayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa Filipos chapter 2, verse 1 to 8. Ganito po ang sinasabi. Ang halimbawa ni Kristo. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroon ding kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay ninyo ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus at doon po nagtatapos. Sorry po. Tinatawag ko po ang tagapagligto ng Diyos, Pastor Benes Gama. Salamat po, Lord, na sa napakagandang busis na napagkaganda. Amen. Isang magandang umaga sa ating lahat. Amen. Isang malamig na araw. Palapakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos pa ay mabuti! Mabuti po sa ating lahat. At let us pray, Father God, napakabuti mo po sa amin. Walang kapantay at kabutihan mo po sa aming Diyos. Kung kanina po ay nakatayo ngayon, patuloy na naglilingkod sa iyo at patuloy na nakikibaka sa laban ng buhay, ito hindi dahil sa aming Panginoon. Kundi lagi namin nakikita at naalala ang paglaban mo hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Pinaglaban mo po kami, Panginoon, at kami po ay nagtagumpay dahil sa Panginoon. Narito kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. We pray, Father God, nang bawat pag-aaralan namin ng mga purong salita na nagmumula sa iyo ay tumatak at bumuong po sa kalaliman ng aming mga puso upang ito'y magamit namin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay at kung kami kasunod sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi namin. Amen. Okay, pili na po tayo sa po. At may mga kapatid po tayo na nagmula pa po sa Taguig, sila Ate Bianca. Umating na po sila dati sa ating ngayon po, talagang marami ang pagsapisyo nila, galing Taguig at dito na kamutin sa atin. At meron pa tayong kapatid na galing sa Pampanga, si Ate Jen. At siyempre, tayong lahat ng narito, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen! Tayo po ay dara po sa pag-aaral sa Bible doon sa aklat po ng Filipos, chapter 2, 1-8. Magbibigay po muna ako ng background about Church of Filipos. Ang sumulat po ng aklat ng Filipos ay si Pablo at isinulat po ni Pablo nung siya po ay nasa kulungan. At ipinapakita po nito na ang aklat po ng Filipos, ito po ay sabi rito, ang mga tao doon ay may malalim na pagtutulungan. Yung tumutulong sila. Bukas sa kanilang palad, bukas sa kanilang puso, ang pagtulong sa isa't isa. At mayroon po silang pananampalataya sa Panginoon. Sa madaling salita, ang Filipos po ay nandoon yung pag-iisip tungkol sa pagkakaloob. Subalit, ang Filipos po ay
Marami pong tao doon. Binubuo po ito ng iba't ibang tao, Hintil, Romano, at mga Grigo. Yan. Dahil doon, sa maraming mga tao, at ibang mga tao, yung Grigo, Hintil, nagkakaroon po ng iba't ibang kultura. Kaya ang sabi nito, nagdudulot ng ibang kultura, ngunit nagkakaisa sa pananampalataya. Yan, nagkakaisa sa pananampalataya, iba't ibang kultura. Diba? Katulad sa atin, sa Pilipinas. Ang kultura ng Pilipinas, alam naman natin na sa tahanan natin, yung kultura natin, hindi katulad sa ibang bansa na pag nag-edad na ng 18 years old, independent na. Tama, ganun ang kultura sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, independent ka na. Sa Pilipinas, ang kultura, hanggang sa mga kaapu-apuhan. Ganun ang kultura ng Pilipinas. Ganun ang kultura niya. Even sa Chinese, ang Chinese kasi, para yung kayamanan nila ay hindi napapunta sa iba, sila silang mga kamag-anak, magkakapatid, sila na mismo ang nagkagawahan para yung kanilang kayamanan ay hindi na mapunta sa iba. Ngayon, sa aklat po ng Pilipos, mga magulang at kapatid, dahil sa kultura, yun, meron silang kinakaharap na problema. Dahil sa iba't ibang tao. Ito po ay relate sa maraming church ngayon. Na-relate sa maraming church. Nagkakaroon po siya ng pag-aagawa ng posisyon. Salamat sa Panginoon sapagkat ang GCM hindi ko tayo nag-aagawa ng posisyon. Malakang po natin ang Diyos. Binibito ko natin ano. Kaya sila ay nag-aagawan ng posisyon. And then, nagkakaroon po sila dahil sa kultura, may pagkabahagi, lumalalim ang kanilang pagchichismis. Chismis sila doon, chismisan dito, ako dito, ikaw doon, ganito. And then, nagkakaroon na ng hidwaan. Alam naman natin ang hidwaan. Alitan, makasariling ambisyon, pansariling interes. Yun po ang naging takbo ng Church of Filipos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ni Paul, sabi rito sa Bible, tagayin daw natin yung pag-iisip ni Kristo. Kaya ang topic po natin ay, let us have the mind of Christ. Tagayin natin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Taglayin mo. Ngayon, maunawaan natin. Ano ba yung taglayin, Pastor? Anong isip? Anong tataglayin natin? Mamaya malalaman natin. Sa libro ng Filipos, chapter 2, verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Sabi nito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo. At ang tanong, question, bakit kailangan natin taglayin ang pag-isip ni Kristo? Tama. Bakit kailangan natin tagayin ang pag-isip ni Kristo? Ang sagot, para matularan natin siya katulad ng pagtulad ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Ang ibig kong sabihin ng yung magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo, tagayin natin ang pag-iisip ni Kristo, yung means adopting the attitude of Christ. Yung pag-uugali ni Kristo ay yung ma-adapt natin, makuha natin yung pag-uugali ni Kristo. Pag binasa po natin ang Filipos 1-15 hanggang sa buong chapter, makikita po natin yung attitude ni Jesus Christ na yun po ang pinapa-adapt sa atin. Kaya yun po ang ibig sabihin, having the mind of Christ. Amen. At makikita po natin, kasi church listen, alam nyo, sa panahon ngayon, maging sa gobyerno, nag-aagawa ng posisyon. Isang buwan pa lang, may kinayong ibang sa Senado, sinipin pamaya, gano'n, nag-aagawan siya ng posisyon. Kaya nagkakaroon ng pagkababahagi. At ito yung nangyayari sa Filipos. At tuloy po ang Panginoon. Kaya kailangan ng tao ay yung pag-iisip ni Kristo. Sapagkat bakit? Pag laluin yung pag-iisip ni Kristo sa atin, masusunod natin, matutularan natin ang pagtulad kay Kristo, katulad ng pagtulad ni Pablo. Adapting the attitude of Christ, hindi pag nandun ng pag-iisip ni Kristo sa ating buhay, magkakaroon tayo ng masusunod natin yung God's will, yung kalooban ng Panginoon. Tama? Yung nangyayari sa atin yun. Nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Tama po ba?
Nasusunod natin. Hebrews 10:25. Kalooban ng Diyos na tayo dumalo sa mga ganitong uri ng pagtitipon. Every Sunday, ano ng Bible niya? Na ang linggo ay dapat pagandaan natin, tayo lahat ay maten. Kaya mapalad ka ngayon. Sabihin mo sa tabi mo, palad ka, nandito pa. Yung walang tao sa ko. Hindi natin, baka mamaya, kasi sa malis ko ngayon, ang mga kasama ko sa malis sa iba ko ay nakipagibig na ating pamba kasi wala kong ibang araw na minum na ko nila kaya nag-issue ngayon makipagibig kay ating pamba yung kapatid natin na minanay. Sa madaling salita, mga magulang at kapatid, ito yung tinuturo sa atin ng Bible na kailangan natin yung pag-iisip ni Kristo, yung atin ni Kristo ay mapasa atin. Kasi sabi din sa ulitin ko yung Bible reading kaya nga yaman mayroong kasigahan ng buhay kay Kristo, mayroong aliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa sa Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Sabi ni Paul, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, hanman. Magpupunit kayo sa isang pag-ibig at magkaisa sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa inyong pansariling layunin o pagkayabang. Sa halip bilang tanda ng papakumbaba, ituring ninyong higit ng iba. Higit ang iba kayo sa inyong sarili. Pagpalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo. At pag binasa natin yung susunod, kahit tagay niya ang kalagasan ng Diyos, hindi niya pinapilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halipusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, baging ito man ay kamatayan sa Diyos. Pag tinignan po natin, mahirap gawin. Kasi ang nagagawa lang talaga niya si Jesus Christ. Tama. Pero pag ang isip ni Christ, yung ating ni Christ na adapt natin, nilagay natin ang kaisipan ni Cristo sa ating buhay, walang pong posible sa Diyos, magagawa natin ang nagawa ni Cristo. Sabi nga ng Bible, higit pa ang magagawa natin kay Cristo. The Bible says. Kaya kailangan talaga natin makuha yung kaisipan ni Cristo. Kaya ang sinabi ng Hebrews 12:2 o Romans 12:2, renew our mind. Magbago tayo ng isip para yung kaisipan ni Kristo ay pumasok sa atin. Kasi kung ang isip natin ay sa atin pa rin, hindi tayo makakapaglingkod ng lubusan sa Panginoon. Yung attitude ni Christ, hindi natin maaga. Kahit matulungin tayo, kasi ganun ang choice ng Pilipos matutulungin sila, may pananampalataya sila. Kaya ang problema, kulang sila ng pag-a-apply ng attitude ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, yun po. Kaya sabi rito para matularan natin siya. Sabi rito, number 1, anong dapat natin gawin? Una po, paglilingkod na may pagpapakong, magkano. Alam niyo po, mga magulang ng kapatid, ang pakumbabaan ko hindi ko namin magagawa. Sapagkat lahat ng tao ay may pride. So, pakitas ng kamay ng walang pride. Walang tataas. Lahat mayroon tayong pride. Mapalitaan mo lang na ang pangalan mo ay chinichismis, ang pangalan mo ay dinunusta. I'm sure. Sasabihin mo, hindi pa bunagin ang kanang kamay ko. Galing sa akin. Amen. Ako na dito. Kaya kailangan natin maglingkod sa Panginoon na may pakumbabaan. Paglingkod na may pakumbaba, sabi ng Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Na ibig sabihin, sinabi ni Kuya Bimin, kung ang harap mo ay 100, dapat 80 ka lang. Kasi alam naman na Diyos ang natin ang standing ng buhay natin Alam naman Diyos. At ang kailangan natin ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba kung tayo ay marunong magpakumbaba
pagpakumbaba, wala pong pagkatalo, wala pong away. Kung sige, magaling ka na. Okay. Ikaw na marunong. Sa madaling salita, napakasarap ko na meron kang pakumbabaan. Bakit? Ang sabi ng Bible, doon sa Philippians chapter 2 verse 3, and then sa Matthew 23 verse 12, ang nagmamataas ay, ano sabi? Bababa. At ang nagpapakumbaba ay itataas. At tayo ang nakakayang sa sarili natin. Kung tayo ay nagmamataas, mararamdaman natin ito, na tayo ay binabagsak ng Panginoon. At mararamdaman din po natin kung tayo ay nagpapakababa, mararamdaman din po natin kung tayo ay tinataas ng Lord. Kaya lagi natin pag-aralan ng ating mga sarili. Ako pa ba ay nagpapakumbaba sa Panginoon? Pag hindi na, wala kang napakumbabaan, adapt mo yung attitude with Christ. Taglayin mo ang pag-iisip ni Kristo at I'm sure, kayang-kaya natin gawin. Amen? Kayang-kaya natin gawin. Wala pong imposible sa Panginoon. And sabi dito, pag mayroon kang pakumbabaan, matututo kang magpatawad o humingi ng tawad. Are you listening? Amen. Pag may pag-isip kay Kristo, matututo kang magpatawad sa mga may kumakasalanan sa iyo. At kung ikaw naman ay may kasalanan, magkakaroon ka ng paglapit na yung pagsisisi, paghingi ng tawad, yung po ay tanda ng pakumbaba. Alam niyo po ang kultura ng Pilipos, ng mga Grego, ng mga Romano, at ng mga Hintel. Sa kanila, ang pagpapakumbaba ay kahinaan. Sabagat ang kultura nila, dapat sila ay tanyag, makapangyarihan. Yun ang kultura nila. Kaya ayaw nilang magpakumbaba. Pero puri na kang kaya sinabi ng Pablo, taglayin mo ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Alam mo po, masarap magpatawad ng magulang at kapatid. At masarap din humingi ng tawad. Kasi pag ikaw hindi nagpapatawad at hindi ka humingi ng tawad, isang linggo pa lang, magkakaroon ka na tumataas ng dugo mo. Hahaybanin ka. Amen. Tama po ba? Magkakasakit ka. Pinumili pa, ikaw ay nagpapatawad at hindi ka ng tawad, makakalaya ka sa depression mo. Makikita mo yung kagandaan ng Panginoon. Makikita mo yung si Kristo yung sa krus ng Kalbaryo Grabe, para sa iyo, para sa akin. Kaya kailangan po natin mga magulang at kapatid, paglilingkod na mayroon akong babaan. Masarap po paglilingkod ng pagpakumbabaan. Tatanggal po natin, ang kompostan. Sa paglilingkod, mayroon din po, hidwaan, may battle din po. Pero ang tinuro sa akin ng Biblia, huwag na akong makikipagtalo, huwag ka na makikipagtalo. Alam naman ang standing natin. Ang kaligtasan natin ay kay Jesus Christ. May pagkapang makikipagtalo. Kapag na lang. Naalala ko nung nag-permission kami sa Bicol, tagal na panahon yun Kung naka-encounter kami na isang religion na ang pagkilala kay Jesus Christ sa mga tao, pinagalaban nila. Alam niyo po mga magulang ko sabi, itong mga ministrong ito, grabe, ipapapatahin ang kanilang mananampalataya. Isipin mo may ganang, tawag na? May mga likod ng Diyos, may dalang may dalang Batangas. Kuchilyo. Ako naman may dalang payong. Sabi ko, bahala na. Nung panahon na yun, hindi pa ako masyadong bahala na. Yung mga magulang na kapatid, pinapakita sa ating Lord, pag tayo ay naglilingkod sa Lord, dapat mayroon tayong pakumbaba na paglilingkod sa Panginoon. At pag tayo ay nagpakumbaba sa paglilingkod sa Panginoon, I'm sure, itataas tayo ng Panginoon. Gusto niyo ba itaas ng Lord? Yung ayaw, yung hindi naging ayaw itaas. Ako gusto ko itaas ako ng Panginoon. Mas maganda na ang Diyos ang magtaas sa atin, kisa itaas natin ang ating mga sarili. Masarap po sa
piling ng Panginoon. Kaya kailangan po natin magpakumbaba sa Panginoon. Sa ganito, pag mayroon kang pakumbabaan, magkakaroon ka ng kagalakan. Magkakaroon ng kagalakan eh. Subukan mo si Charles. Kung tayo may pare na siyempre di nawawala dahil sa totoo lang mga magulang at kapatid, tayo ay pamilya ng Panginoon. Sabi mo nga, sino pa ba ang magkikiskisan? Siyempre yung katabi mo. Sa pamilya, sino pa ba yung nagkatampuhan? Siyempre yung sa pamilya ba, yung mga ano mo, anak ko, kayo. Magkakatampuhan mo ba yung nasa Malacanang? Hindi naman malayo yun eh. Hindi kayo. Pero tatandaan ko natin ang puro ng Bible. Kayo yung magpakumbaba. Magkaroon ng tinatawag na reconciliation. Masaya. Pag nagkaroon ka ng gano'n, napakasarap yan. Magagawa po natin yan pag ang isip ni Kristo ay taglay natin. Talapakan po natin. Hindi natin kakayanin kung walang pag-isip ni Kristo. Kaya dami na tayo tumutulong sa Panginoon. Bigyan mo po ako ng ano naman ito sa'yo. Sabi natin, kasi hindi natin talaga hindi natin kaya ang laban ng buhay. Kasi ang tao ay ganyan talaga pagkasilang natin. Realidad talaga sa tao. Realidad. Ayaw natin magpalaman. Sa paghahalik pa lang ng cake, yung mga bata sa paghahalik ng mga bata paghahalik pa lang ng cake, kung gusto ng bata, yung malaki Tama. Yung mga ganun eh. Kaya purihin po kami ng mga magulang at kapatid. Yun po ang number one. Kailangan po natin na paglilingkod ng may pagpakumbaba. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa, paglilingkod ng may pagsunod. Yung po ang ginawa ni Joshua. Una nagpakumbaba siya, nabagamat siya ay Diyos. Hindi niya inangkin, hinubad niya kanyang pagka-Diyos, siya ay nagkatawang tao, siya ay nagpakumbaba. Ngayon naman siya ay sumunod. Paglilingkod ng pagsunod, hindi naman siya hindi sumunod eh. Tama. Sumunod siya hanggang kamatayan sapagkat may plano ang Diyos sa tao. Kaya kung may mga plano tayo sa ating buhay, kailangan natin sumunod sa patakaran ng Diyos, sa utos ng Biblia, at maging sa ating mga trabaho. Kailangan natin sumunod. Submission to the authority. Kung sa lalan, may mga patakaran dyan. At kailangan sundin namin. Amen. As mas dapat pa sa Panginoon. Sabi ng Bible, paglilin ko na kayo pagsunod. In Philippians chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Sumusunod ka na nga. Sumusunod ka, pero ang dami mo naman sinasabi. Puro ka reklamo. Ano ba yan? Ang ganito. Eh, huwag ka nang mag-reklamo. Kung susunod ka, huwag ka nang mag-reklamo. Eh, kung mag-reklamo, huwag ka nang sumunod. Tama. Nasawa kasi wala rin eh. Kasi yung utos ng Bible, gawin ninyo lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Pwede ka naman mag-request eh. Pero yung gumagawa ka, ano pa naman ito? Wala kang kagalakan sa puso na gumagawa ka. Ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan natin sumunod. Paglilingkod na may pagsunod. Bakit? Pag tayo ay naglilingkod na sumusunod sa Panginoon, mararamdaman natin ang kapayapaan mula sa Panginoon. Mararamdaman natin ang kagalakan mula sa Panginoon. Pagpunta nyo pa lang dito, sabi ko nga sa inyo, pagsunod nyo sa Panginoon niya, kaya kayo ay masaya. Amen! Sabado pa lang, inahanda na ang mga damit. Pinaplansa na. Tapos yung pang-opening namin, pag may ginukot yung pera, pinaplansa. Totoo po yung pinaplansa ng pera. Huwag na sumunod. Masarap po sumunod sa Panginoon. Pag sumunod kasi naman sa Panginoon, hindi ka naman ililigaw eh. Pagpapalain ka naman ng loob eh. Kaya yun ang kailangan natin. Sabi nito, hindi ka nagreklamo o nakikipagtalo. Kasi ang pagkipagtalo po ay hindi po yung pagsunod. Ang pagreklamo ay hindi po yung pagsunod. Sumusunod ka pero reklamo mo, wala po ang pagsunod. Kaya kami ng mga lalaki, katutulad kami sa inyo. Pag may mission kami, talagang mission na mission. Ang napag-usapan namin, puro na lang kasiyahan. Ang mission magreklamo kami, hindi lang reklamo. Pinapasaya na lang namin ang buhay namin. Yung napag-usapan namin, sino siyang may kasalanan, ganito ganyan, masaya po kami. Kaya yung mga natin, yung mga kasama natin ng mga nag-mission na marami tayong kasama na nag-mission, yung mga evangelisyan.
Hindi mga ibang linis, ha? Pag sila ibang linis, hindi kayo. Mga ibang linis siya, mga kumako. Sila Pastor Eric, sila Pastor Albert, sila Kuya Dani, Kuya Imon, sila Kuya Ramin, sila Buboy, Mambal, kasama namin yan. Walang ano yung, kaya pag yung dalawang Mambal kasama namin, hindi kami nahirapan. Sinabi namin, tibla ka na kami, tigil ka talaga yun. Ibig sa madaling salita, ipinapagkita sa akin. Masaya po, sa isang samahan, na tayo ay sumusunod. Sinabi ng nagagawa, unang Diyos! Pangalawin yung mga namumuno. Kaya tuloy po, Panginoon, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Kaya yun po yung paghiling ko ng mayroong pagsunod. And Philippians chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong pong pusong pagsunod ng ako'y kasama pa ninyo, sabi ni Paul, lalo kayong maging masunurin. Ngayong ako'y lalayo na sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may bigusang pag-alang at pag-ibig sa Diyos. Nag-ibig sabihin, kahit hindi na akong kasama. Sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, maging masunurin pa rin kayo. Ano gusto kong sabihin? Kahit wala nang nakakakita, nandun pa rin ang ating sunod. Amen! Ano ba? Nag-mission ka. May pupuntahan ka. Eh, wala naman nakakakita. Isusukat ko na lang. Sinusundan mo ba ako? Amen. Hindi po gano'n. Ang pagsunod sabi nito, kahit walang nakakakita sa'yo, walang nagbabantay sa'yo. Kahit nag-iisa ka na lang, kahit may kasama ka, dapat patuloy pa rin ang pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. Kailangan natin sunod. Alam niyo po, mga magulang at kapatid, naranasan ko po, ito po. Hindi ko po tinatas ang aking sarili. Marami nang nagsasabi sa akin na maganda yung ginagawa ko. I'm proud. Kasi pag nag-remission ako, sumalis, lalo kayo sa pagkupan, umikip ako nito. Nag-iisa rin talaga. Pero hindi pa ako nabuburi. Kasi ang alam ko, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi barkadahan. Tama? Hindi barkadahan. Kung wala ng barkada mo, wala yung whispering mo, wala ka na, hindi po. Ang paglilingkod sa Panginoon para magkaroon ng kagalakan, individual. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon na may pagsunod, ano man ang gagawin mo, masaya ka. Ang masarap ang lahat, kahit walang kasama, kasi kausap ko si Jesus Christ. Kaya pag ako sa mga kasi ako nag-ikot, nagano ko ako na, ito, tawag, hindi naman ako vlogger, ano lang, nire-record ko lang, nagano ko bibidyo lang, batid ko lang. Kahit walang nasa, napakasarap po. Kasi bakit mga magulang at kapatid? Tatandaan po natin, kasi dahil ng panahon, sabi ko sa inyo, sabi ni Pastor Bimen, dami sa amin kapag-ilig kapag kahit walang tayo kasama, ang kasama nila ang pag-ibig, maligid pa rin tayo sa Panginoon. Amen! 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 Kung hindi na umatit ang sambahayan natin, ikaw na lang nag-iisa, umatin ka pa rin. Kasi minsan sa pamilya, pag hindi na umatit yung isa, nawala ka na. Kaya kailangan natin, kung ikaw na lang ang umatin, maging hamon ka sa kanila, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Ganda na pagsunod ka. Magpatuloy ka pa rin. Kasi ang pagsunod, hindi mo tinitingnan ang mga pangit na bagay. Wala kang pakialam dyan. Ang pagsunod ay isang kagalakan mula sa Panginoon at may pagkakaloob sa atin. Na kahit yung mga, halimbawa, may mga kasama ka na wala na. Huwag kang magpapadala yun. Sasabihin ko, wala na sila. Nag-isa na lang ako. Halimbawa, dati marami kayong nag-aayos ng bangko. Ngunit na wala sila. At ito na lang mag-isa. Sunod ka lang sa Panginoon. Huwag kang magreklamo. At alam mo po ba, kung may nawawala po sa church, may binabalik po ang Diyos ng iba. Tama po ba? Kaya pag may nawawala sa atin, dapat tayong dumarami.
pinunta na akong church. Ang ganda naman ng ano nila, programa ganda na. Ang pastor kung magsalita matindi, talagang ang English, talagang mga maganda eh, parang Islam eh. Talagang magsalita. Pero ang minimum nila, hindi naman tayo tumitingin nila. Isang po pala, nasa 12, hindi ako sa 20. Hindi pagkatapos, ganito, pinipinto ko sa inyo kasi alam niyo po, mapalad po tayong GCA ng mga magulang at kapatid. Bakit tayo mapalad? Kasi tayo may mga problema tayo, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen! So, sino rito ang walang problema? Pakitas ng kamay! O yung maraming problema, pakitas ng kamay! Ang dami natin problema. At alam niyo po ba, mga magulang at kapatid, yung problema natin na marami, problema na pagsubok natin marami, yun ang hamon natin para magpatuloy sa Panginoon. Yun ang hamon sa atin eh. Pag di ka magpapatuloy, kawawa ka, mag-aaral ng magulang at kapatid. Kaya nakikita na kahit bumabagsak na tayo, nanghihina na tayo, hindi tayo tumitigil sabagat ang gusto man na pagbibigay sa atin ng kalakasan, ang kailangan na sa atin paglilingkod na pag sunod, hindi naglalita. Kaya purihin po ang Panginoon sa Kristo. Di ba, minsan, pag mauna na naman, nasusunod na ako ng linggo atin. Isusunod na linggo, mainit. Mainit na naman. Sa susunod na linggo na lang ako atin. Sumunod na linggo, may bagyo. Ay, may bagyo na naman. Susunod na lang ako na linggo, aatin. Hanggang dumating ang panahon, wala ka ng atin. Kaya mga magulang, tadaanan natin mamaya na. Alam niyo po, napakasarap po na magpaglinggo na may pagsunod sa Panginoon. Kaya bakit? Makakantay yung pag-iisip ni Kristo pag nasa ating ito po ay magagawa natin. Kaya impulso natin ni Paul sa mga taga-Pilippo. Living the mind of God. Living the mind of Jesus. I-adopt natin yung ating pinibuhay sa buhay natin. Kasi pag hindi natin sa pamuhay, yung pag-ugali ni Kristo, hindi talaga tayo magpapamilip. At ito pa nga, ako ay naging Christian. Ako po ay, dati naman mataas ang bulis ko. Dumating din ako. Anak ko. Pero dumating po ang Panginoon at Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ka na maging sa Kristiano. Dahil lagi na pagkali, lagi mataas ang bulis. Ang gusto ng Kristiyan, ang gusto ng Panginoon sa atin, yung busis natin ay ang dahang tawag. Mahinaw. Masarap po ang nagiging mahinaw. Kasi pag nanggagalaiti, laki kang nanggagalaiti, laki kang nanggagalit, maniwala ka. Ang buhay mo hindi naaabot ng isang buwan. Lagi kang may pagkakataoy talaga. Pero ang tao marunong mahinaw. Kahit ang kausap niya ay hindi mahinaw. Kahit ang kausap niya ay grabe. Pag ikaw ay mahinaw, tatanda ko natin. Magpagdalawa mo kayong dalawa, hindi ka maaarituhan. Bakit? Mahinaw ka. Pero kung sasamahan mo siya, pag nagalit siya, ganun ka rin nagagawa mo, maghiwalay kayo na hindi maganda. May nakuha ba? May araw na kayo napulot. Kailangan natin sa pagsunod, dapat may kahina. Mahina. Pinagusto na ko. Okay. Number 3. Si Jesus Christ po, ito yung paglilingkod niya. Paglilingkod na nasasabot ng kalooban ng Diyos. Paglilingkod na nasasabot ng kalooban ng Diyos. Dapat sa ating paglilingkod, nandoon tayo, nasasabot tayo ng kalooban ng Panginoon. Kasi pag tayo ay nasasabot ng kalooban ng Diyos, makakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Yun ang sabi ng Bible eh. Sabi ni Jesus Christ, not my will, but your will be done. Sabi ni Jesus Christ, and my meat is to do the will of God. Ang trabaho pang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng Panginoon. Nasabi ni Jesus Christ yun. Kaya kung ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin, maglilingkod tayo na nasakot ang kalooban ng Panginoon. Palakpakan ko natin. Amen!
Sa totoo lang, napapahirap ng naman sa atin. Nahirapan tayo sa buhay na ito kung tayo wala sa Panginoon eh. Kung hindi tayo sumusunod sa kalooban eh. Yung kahirapan na na-exercise natin eh. Pero sa pag tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon tayo ay sumusunod. Kahit maraming hirap. Pero may tatat yan eh. May ano ka eh. Kahit maraming hirap, pero maginhawa ka. Amen, ako pa nito. Kahit mahirap mo maginhawa. Totoo po yun, mahirap ang buhay. Pero kung sumusunod ka sa kakalungan ng Panginoon, ang buhay mo ay maginhawa. Kahit ang bulsa mo ay walang pera. Kahit ikaw ay, kung sabi nga nila, kulang ka, maraming pagkukulang. Pero pag ikaw ay sumusunod sa kalooban, ang presensya po ng Diyos ang pumupuno. Amen! Ang presensya ng Lord. Kanina, pagpunta natin dito, marami tayong dalahin, marami tayong pasan-pasan ng mga problema at pagsubo. Pero dahil sa pagsamba natin, sa presensya ng Lord, naisan tayo. Purihin mo ang Panginoon. Naisan tayo. Kaya pagpunta mo sa church, at nakarinig ka ng salita ng Diyos, pasan-pasan mo ang mundo. Hindi may pinta kung ano ang itsura mo. Kung bilog pa ba o ublong. Pero purihin po ang Panginoon. Pag ikaw ay nasa presensya ng Lord, mawawala yan. At ikaw ay magiging laging naka-smile na Kristiyan. Tingnan niyo ang katabi mo. Pag nakasimangot, purihin mo. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang buhay. Kahit may problema at wala pang pera ay laging masaya. Ganito ang buhay mo lang ay ganito ang buhay mo lang ay lakasan mo naman. Ganito ang buhay mo lang ay masaya mo na tayo. Alam mo, hindi lang ang mga magulang tayo. Sabi nga yung problema, given na yan. Kahit alam ko rin natin. Ang mundo ay kasama ng kasama. Amen! Ang mundo ay polluted na. Ibig sabihin, wala na. Ang kailangan lang po natin, enjoy natin ang ating buhay. Sabi nga dito ng tumayo kanina, wala nang ligtas na lugar. Maging sa bahay, hindi na eh. May masakit na. Alam mo po, ang ligtas na lugar, sa piling na lang ng Panginoon. Amen at wala nang iba. Hindi mo alam yung katabi mo, yun ang papatay sa iyo. Yung katabi mo ang magmulog sa hagdan eh. Oo, di ba? Kinatira na. O tingnan nyo yung nangyari sa yung barilan doon. Mga kaklase, di ba? Oo. Kaya nga hindi chinik ng guardia eh, dahil alam nila eh. Hindi natin alam. Kaya mag-ingat po tayo. Totoo po ito mga mag-ingat po tayo. Sabi ng Bible na ang tao may kainaan. Ang Diyos po talaga dapat natin isama. Ang ligtas na lugar ay hindi siya mga material na bagay. Maging tao man ito, pinensya na may kayamanan na ito. Ang tunay na kaligtasan ay sa Diyos lang ang ating matatagpuan. Kaya sabi ng awit at sa verse 4, sa Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ng iyo maakita para pagkakas ng Panginoon. Hallelujah. Sumili ko ang Panginoon. Sabi ng Bible in Philippians chapter 2 verse 13, sapagat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Tingnan mo buti upang iyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos pa rin ang kumikilos eh. Amen. Kaya kailangan natin ang pag-iisip ni Kristo sa ating puso. Kasi kung nasa atin, siya pa rin ang kumikilos eh. Sapagat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos pa rin ang tutulog, hindi ka. Napakanuhanap yung salita ng Diyos. Kaya, hindi yung gamanap natin. Maglabang tayo, tabayin natin ang pag-isip Kristo sa ating Diyos. At mararanasan natin yung karanasan ng Kristo.
na kahit siya ay dumaan sa kahirapan para ipako sa krus ng Kalbaryo, hindi siya sumulindi, nagpatuloy sa tulong. Kaya siya ay nagtaon. The winner never quits. The quitter never quits. Ang umaayaw ay hindi nagpapagod. At ang nagpapagod ay hindi umaayaw. Kaya, yung mga tisot-tisot, mga tampo-tampo, alisin natin yan! Amen! Pag nagtampo ka, ikaw ang lugi. Yung pinagtampohan mo na sa church, kung magulang at kapatid, alam mo ko na nung sa plata ng Panginoon. Gusto ng Lord na hindi talaga na kayo pagsunod sa Panginoon. Gusto ng Lord na pag-ibig ko naman, naayos sa kanya kanunuban. Sabi rito, pag nagpasakop naman tayo sa kanunuban ng Diyos, siya naman ang gagawa para sa atin eh. Sabi ng Bible eh. At sabi rito, mamamangha ka na lang sa inyong ginagawa. Diba? Sabi nito, mamamangha ka na lang sa inyong ginagawa. Na yung dati mong ginagawa, at nakikita mo na lang, yung mga dati mong ginagawa, makikita mo na lang, may magkakaroon ng changes sa buhay ko. Maramdaman, akala ko, Lord, ito ba gumagala? Yung pala gumagawa ko na sa atin ng Panginoon. Alam ba natin na ang Diyos ay gumagawa na para sa atin? Kasi binabahaba ko sa atin ng Lord eh. Ang layunin ng Diyos ay pagpalaan ka. Ang layunin ng Diyos pagpalaan ka. Jeremiah 29:11. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Anak tayo ng Diyos at walang tatay na gustong mapahamak ang kanilang anak. Lalo pa ang Diyos natin na sa langit. Ayaw ng kanyang anak ay mamulubi. Ayaw ng anak na ay mapatiwala. Ang gusto ng amang nasa langit, tayo ay pagpalain ng Panginoon. Gusto niyo bang pagpalain? Gagawin the man of God. Renew our mind. Mahirap pero madali pag nasa Panginoon ko tayo. Ganun. Paglilingkod na may malasakit sa nangangailangan. Ano po yan eh? Si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo hindi para sa kanyang sarili. Si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo hindi sa kanyang sarili, kundi dahil sa pagmamalasakit sa atin. Sabihin mo sa katabi ko, nagmamalasakit ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Sabihin mo sa katabi ko. Hanggang ngayon. Ang pagmamalasakit ng Panginoon ay walang katapusan. Niligtas ka na ng Diyos. At habang ipinagtrabaho natin ang kaligtasan, ang Panginoon ay nagmamalasakit po sa atin. Bawat isa sa atin ay pinagmamalasakitan ng Panginoon. Sabi nito sa Galatians chapter 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sabi nito, tulong-tulong, yung maliit na tulong, pag pinagsama-sama, matutugunan ang pangangailangan at pasanin ng bawat isa. Tulong-tulong. Alam niyo po, may patay po tayo si Ate Mamba. Siya po ay dating umatin dito na wala pa siyang sakit. May dumating po na nagkaroon siya ng karamdaman, mahirap pala yung diabetes, sakit. Nagulag po siya, nagkaroon ng maraming komplikasyon sa buong katawan. Alam niyo po mga magulang kapatid, hanggang siya po ay namatay. Nung mamatay, wala pala siya disease. Ang presyo ng kanyang kabaw is 20,000. At siyempre may marang pagbabago. Sabi sa akin, kasi mga malalapit sa akin yung na ito, pamilya nito. Kasi yung si Bamba, first cousin po ng aking may bahay. Sabi ko, siyempre bilang kumbaga, tinuturing na namin ng mga kabuhay. Nag-usap kami, ng kanyang mga anak, sabi kapatid. Sabi ko sa kanila, wala naman ibang magtutulungan, kundi tayo. Meeting kami nag-usap kami. Kaya, pagbubuka ako. Purihin po ang Panginoon. Kaibigin ko lang ang kaya nito. Kahapon mo kasi Friday sabi sa akin, pagkuya akin ng Spito,
Friday, kailangan namin na ulitin na yung 20,000 at dadala ko dun sa sa funeraria. Purihin po ang Panginoon. Friday ng umaga. Yung 20,000 nakakailangan nila sumunod na pa. Bakit? Pagtulong. Pag tayo po ay nagmamalasakit, yung kunti lang natin na ambag, kunti natin ibigay sa ating kapatid, lalo na may karamdaman. Kaya pa lang dito ha, yung tayo dito, mag-5 piso na lang tayo. Kung 300 tayo, o kaya 100 na lang, sa 5 piso, 100 times 5. 500. Tama. Tama pa mathematics ko. 5 times 300. 1.5. Ang malaking bagay. Yung may sakit, nakakabili ng ng pagburol niya. Dito. Kung ganit sa ito ang magulang na pag may tulong, may mga sakit, nakakaano talaga eh. Nakukulang-kuha talaga. Kaya mga magulang at kapatid, kailangan dito, pag hindi ko may malasakit sa nangangailangan, tulong-tulong, yung balik na tulong, pag pinagsama-sama, patutugunan ng mga kailangan at pasanin ng iba, ng lahat. Okay. Letter A. Hallelujah. Lahat ng tayo. Paglilingkod na may kaaktibat na sakripisyo. Hindi tayo pili maglingkod na walang sakripisyo. Kasi si Jesus Christ, nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. Yun ang ginawa ni Jesus eh. He sacrificed himself. Para sa akin at para sa iyo. Diyos ka, ipako sa krus ng Kalbaryo, duruan, tusukin pa tayo, durugin ng hindi ka pa yan. Pero bakit? Nagsakripisyo po siya para sa akin. Kaya pag dinigod po sa Panginoon may sakripisyo, kung magkasapagaw may overtime. Nakukuhan po, alam niyo po, bilib po ako sa mga pinamanan kung tinatas yung grupo namin, ito ba binagod? Kasi sa grupo namin, dala namin kulong-kulong. Minsan kay Kuya Ingong, minsan kay Kuya Dane, Kuya Rame. Minsan, mga sila Kuya Mak, kami sinakasama sila. At kunin po ako ginawa mga magulang ng kapatid. Kahit bagyo po, napapansin ko kahit bagyo, na dapat pag bagyo, di ba marami ka kami, ganito, ganyan, hindi po masaya po kami. At itong kagandahan, pagkatapos maglinggo dahil manamig ang panahon, hindi siguro may luha. May nagbibigay sa akin yung gawin din ng mga alam. Masarap po namin sa sakripisyo ang paglilingkod. Sabi ni Kuya, pag pinapasan ka ng isang kilometro, gawin mo 2 kilometro. Parang pag sinapalpas sa kabila, hindi po kayo. Mga magulang at kapatid, ang paglilingkod ko ay may kaakwibat ng sakripisyo. Kaya nung babalitaan ko na sila Ate Bianca, ay nanay ko na galing ko sa tabi, sakripisyo mo po yung Ate Bianca. Kalapan po natin. Sakripisyo yan. Sa paglilingkod dapat may sakripisyo sa anumang aspekto ng ating buhay. Sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod dapat may sakripisyo tayo. At isang bagay lamang ang natutunan ko pag may sakripisyo. Ang isang tao na may sakripisyo, pag ito ay experience natin, naranasan natin, gagawin at gagawin po natin ito. Gawa ng paglireklamo. Pag nakasalayan natin ito, maganda po. Maganda po, mga magulang at kapatid. Sabi nito, sa ating paglingkod may kaakibat na sakripisyo, ang tunay na lingkod ay sumusunod kahit hindi maginawa. Minsan may kahirapan talaga. Minsan may kawala. Pero kailangan mo sakripisyo. Sa aming mga pastor, hindi natin na wala, sa mga kasama natin dito na naglilingkod sa Panginoon, may sakripisyo talaga. Hindi ko magsakripisyo, lalo na yung kapatid mo na nangailangan din siya. Nagbiroan namin sa Malis, kilo lang yan, huwag ka nagpagpadoktor.
niyan, ugi. Tapos kasi binisita kami. Ay, anong sakit mo? Nahihilak, pastor. Hindi, sama kayo ganyan. So, biglang ko sa ganyan. So, hindi natin ang ugi. Alam mo ba? Wala pang panalangin yun, ha? Isang lang pa lang, uwi pa lang. Nung walang hilo. Ilalim ako pa yung panalangin. Kaya po rin mga Panginoon, mga kapatid, ang bigo ng Diyos ay hindi lang tayo na naglilipot ng kung yung pagpata nyo, ang lang, mayroon kang talagang sakripisyo. Oras mo, lakas mo, panahon mo, bulsa mo. Gusto niyo ba bang magpastor? Ano pa natin ang Panginoon ba isang kaibigan? Ang masarap, alam niyo ba mga magulang at kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay mahirap. Pero ang pag naglingkod ka sa Panginoon, iba ang kapalit, hindi material na bagay. Ang kapalit, yung kagalakan at kasayaan, bakit nakakasunod ka sa Panginoon. Kaya kayo na natin mga magulang, lagi natin patanda. Ang lahat natin napag-aralan ay hindi natin ito magagawa. Maliban ng pag-isip ng Kristo ay hindi natin patanda. Kaya ang hamon ni Paul sa mga taga-Pilipos, may kanya-kanya silang kultura. Kung ano ang nangyayari sa church ngayon, nangyayari din sa kanila. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul para sa ating lahat, taglayin natin yung pag-isip ng Kristo. Let us have the mind of Christ. Having the mind of Christ, na ang ibig sabihin, i-adat natin ang pag-uugali ng Kristo. Amen. Sa ating pagtatapos, kung taglay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating paglilingkod, tingnan mo yan. Kung taglay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating paglilingkod, hindi tayo, anong naman? Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Amen. Hindi tayo magdadalaki, hindi tayo magpapagod, hindi tayo magsasawa, hindi tayo magmamalaki, hindi tayo magmamayabang, hindi tayo magdadalawang isip. Yung po ang kaisipan ni Kristo. Hindi siya nagdalawang isip. Lord, ibaba ko sa cross. Hindi ka magmamalaki. Kung may magmamalaki ka man, ang ipagmamalaki natin sa Kristo. Ito ako ang nag-pray, pagkatapos ko, kung may dapat akong ipagmalaki namin, laman na po ng aking puso yun. Sabi ko nga, pag ako namatay, magpapulol ako. Sana may preaching ako na ang Diyos ang aking pinagmamalaki, ang gusto natin pinaglayabang. Kasi yun ang sabi ng Lord. Hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa, hindi ka magpamalaki, hindi ka magmamayabang, hindi ka magdadalawang isip na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Taglay mo ang kaisipan ni Kristo. At ang sabi rito, kung taglay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating paglilingkod, maglilingkod tayo ng may! Pangalawa! Pangatlo! Pang-apat! Panglima! Palakpakan ko natin ang Panginoon. May pag-TPH ng mga music ministry, nakita natin. Nag-overtime sila, magtapos lang. Kung kaso ng pag-TPH yun. May kadalakan ka, may karunong ka. May katapatan ka. Ako magpipinto sa inyo. Hindi ako ito Kasi kung ako, pinito ko na. Nawa, itong pinto ko ito, hindi. Ano yan? Wala ng gusto ko. Para sa kalapatan, para sa iyo dito. Iba't pinito. Pinito ko ito nung, kasi paglingkod kami sa Panginoon Pag-asa, ang isip ito sa tayo ito ng katalang kapatatan. Pinito ko ito sa nagawa ng lala ng Panginoon. Nung Monday siguro yung nag-deliver ako sa Divisoria, sana magmamagod ko tayo.
ang singilin ko po ay, kasi 10 bucks times, kasi ang magiging sa discount dito, aabot ng 1,250 na lang ang 10 bucks. Ngayon, nung magbayad sa akin itong si Kuya Jun, hindi ko alam kung sinusubukan ako kasi nangyari na sa kanya yun eh. Nung nagbayad sa akin, sumugat ako, binalik ko na itong mga nakaraan. Ngayon na ulit ko na. Pag binang ko ng pera, dito, kasi pag binilang ko dito, tama naman, 1,300, ay 10,350. Kaya lang sa kabila, di napansin siguro ni Kuya Jun at hindi ko napansin na may natiklop na 1,000, dalawa. Kaya, sa madaling salita, susubra ng 2,000. Kung pinilang ko, tama naman eh. Ang ginawa ko, pinipalay ko na. Kasi pagka pinipili ko yung lumang 1,000. Pinipili ko. Nung pinilang ko na, sabi ko, bakit naging 15,000? Basta 15,000 tayo na may ganon. Isusubra ng ng 2,000. Pinilang ko ulit. Baka mamaya, balik ako naman ang makulang. Pinilang ko, hindi ka ba nagkakamali? Sabi ko, sobrang ko ang gano'n. Alam mo kung mga magulang ko talaga, bago ko ibigay nila. Sabi ko, muntik na akong kaputso. Kasi inisip ko ang bayarin ko sa kumunti malaki. Ang kaaway. Ang kaaway ay laging bumubulong yan. Pag may mga tukso, dapat maging handa tayo. Tukso. Layuan mo ako. Ganun. Dinali ko sa kanya. Nakapapagawa ko sa Panginoon eh. Kasi kung ako hindi ko na ipabalik yun. Gagawin ko pa yun, maging hero pa ako. Kasi yung 2,000, iaambag ko na dun sa patay. Kaabuloy ko. Yung 1,000, ibibigay ko kayo. Kuya Gia, dahil maganda naman ang gagawin ko, di ba? Inano na tao yan sa akin. Pero purihin ko ang Panginoon. Sabi nito, kung taglay natin na kaisipan ni Kristo sa ating paglinito, magkakaroon tayo ng kapatawaran. Amen. Magkakaroon tayo ng kapatawaran. At sa pagkulang, hindi ko po magagawa yun kung wala ang kaisipan ni Kristo sa buhay natin. Kaya kung ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin, nagkakaroon tayo ng katapatan, kasipatan, pagtitiis, kagalakan, at karunungan. Palakpakan po natin. Hallelujah. Sabi mo po, Pilipos 2:15. Bakit kailangan natin taglayin ang pag-isip ng Kristo? Karoon po ng kanilang kasabutan ng Pilipos chapter 2, verse 15. Upang tayo'y maging mga umilang anak ng Diyos. Uliran. Magsumanin sa parang isang mo tayo. Upang tayo maging mga ulilang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan galuktok at masama. Kumbaga, hindi natin matutulad sa kanila. Sa gayon, anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sa gayon, basahin po natin sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Hindi kayo mga ilaw sa kasal, tulad ng kanyang mga Parang hindi ko kumain na. Parang hindi kayo na-expect ko ulit. Ulit! O, ito pa. Upang tayo maging mga uli ng anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan, baluktot at masama sa gayon. 3, 1, 2, 3! Yun po ang kanya. Kalakpan po natin. Gusto ng Lord ang kanyang kaisipan na ito. Magninong tayo. Gusto niyo maglingning, maliwanag, maging isang ko. Kaya natin pag-iisip ito ay nasa atin.